Hilig mo magpa-essay form, ganyan ka eh. Siguro kapag sa mga students magpapa-essay form ka. Paggalit si OC sa mga estudyante niya, nagpapa-essay siguro yan si OC. Explain photosynthesis in 300 words essay. Ganon. Ay, hindi. English pala si OC. E di ano siya. Explain the importance of adverb. Hindi ko alam. Ay, nako. Hindi wala sa exam. Uy! Sa pharma, yan ang nagsalba sa amin. Kasi kapag may essay form sa exam ng pharma, basta masagutan mo yun, meron ka ng automatic na +5 per question. Tapos ilang question yun? 3. O, di may 15 points ka na agad. Kahit ano ilagay mo doon. Basta may masagot ka na malapit sa tamang sagot. It shows lang na parang at least familiar ka sa ganitong topic. Parang ganun. What is adjective? Adverb. Adverb. What is your New Year's ang galing eh, no? Natatandaan nyo ba yun? Like, pagkagaling nyo kaya bakasyon, elementary, bakasyon. Bakasyon, tapos pagbalik mo sa school, naranasan ko to ha. Pagbalik mo sa school, papagawan ka ng parang essay nga na, kamusta bakasyon mo, gano'n. Naranasan nyo ba yun? Naranasan nyo ba yun? O ako lang, nakakainis. Laging gano'n. Tapos, kung hindi ganun, magpaparecite sila. Like, kamusta yung bakasyon ninyo? Tapos nataas kayong kamay. Ako, teacher, ganyan. Sige, ako lang pala. Hindi pala kayo nakaka-relate. Sige. Alam mo ba, na-experience kong magpa-essay tapos puro sorry sagot ng student ko. Yan! Ano ba kasi pina-essay mo? Baka mamaya hirap naman eh. Makahirap naman na essay mo. Sa amin, talamak ganyan. Promise. Susulat, pag identification, ganyan, o kaya essay, susulat ng mga klase ko. Halagay. Doc, sorry, hindi ko po alam. Doc, Happy New Year na lang po. Merry Christmas, Doc. Sorry, hindi ko po alam yung sagot. Ganun nilalagay nila. Tapos, babalik yung papel may nakalagay. Mga, reply nung doc. O, at least sorry, diba? It's the thought that counts. Uy, ilagay mo in essay form, importance ng bakasyon. Bakit ba ginagawang bakasyon? Kasi di ba parang magpahinga. So therefore, natulog lang ako. O, di ba? Ay. Ba't hindi pinapabasa sa harapan? Di naman. Parang lang yun, parang pinaka-attendance lang. Masusulat mo yun. Maikli lang naman, like 1 paragraph, okay na. Natandaan yung mga dinodrawing ko. Sa para. Ang tataas niya, oh my gosh. At tataas na puro 9. Kundi 9, 10. Nakatuwa. Yung mga dinodrawing kong parasite, mga bulate.
Kasi hindi ko pa nakukuha. Kinuha nung kaklase ko. Makukuha ko lang pag bumalik ako. Ayoko nga. Ayoko nga. Ano name? Ano the name? Kukunin yung name. Hanggang ano lang ako magla-live. Hanggang 11. Hanggang 11 lang ako mag-live. 3 AM lang ang basic kay Charmin, siguro 5 AM. Eleven. Hanggang 11. Pwede po malaman ba't kayo nagkita ni Ka? Hindi ko alam kung paano ko siya i-explain. Mahabang kwento eh. Ang habang kwento, nakakainis. Parang kailangan ko ng gift para ganayan ako magkwento. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kailangan ko ng gift. Parang kailangan ko ng gift, guys, bago ako magkwento. Kailangan ko ng gift, guys. Kailangan ko ng ano ba? Ano bang gift? Hindi ko alam ng gift. Basta yun. Yeah. Oh my God. Thank you so much. At release. Thank you so much. So, yun nga. Ito, story time. Ito na. Handa na ba kayo? Nakakatawa. Ano naman yan kasi? Yung na. Char, mag-selos kasi si Elvin nung nagkita kayo ni Kat. Bakit? Bakit? Para tuloy akong lalaki dito sa bangs ko. So, yun nga, ito na. Kukwento ko na. Ready na ba kayo? So, yun, ano na. Comment kayo, rest. Ready na ako. So, ayun, basta yun. Ito na nga. Ayaw nyo naman mag-comment. Nakakainis kayo. So, yan, di ba, nasa Dasma ako. Oh, back in Dasma. Pinakasimula ng kwento. Ako ay nasa Dasma. Tapos, may U-turn slot. Ayun, may U-turn slot. Tapos, nakalinya ako dito. Basta sa U-turn slot, nakalinya ako sa inner lane. Gets nyo? Sa inner lane ako. Hindi ako makalipat sa outer lane kasi may mga jeep. E di, hinintay ko na lang maging clear. Hinintay ko na lang mag-U-turn yung nasa harap ko. Ngayon, nung nakita ko, nakaliko na sila, e di, nagbitaw ako sa brake, nag-accelerate ako. Nung pagka-accelerate ko, biglang may gumanon na motor. Yes. Dito sa right side ko. So, galing siyang outer lane, mag-U-turn siya. Mag-cut siya ng lane. Nagulat ako. Pagka-accelerate ko, bigla siyang pumasok. Yun, edi, yun na nga, ganyan. Tapos, napag-usapan sa police, ganito, ganyan, na sila ang magpapagawa ng sasakyan. Kasi, ayun, kung based sa law, kung
Basta, sila na nagsabi, mali ng motor. Okay? Sila nagsabi mali ng motor. So, sila ang magpapagawa. Tapos, yung may-ari ng motor, sila na, wala naman nasaktan sa kanila. Wala din nasira. So, yung may-ari ng motor, may kakilala na talyer sa Taguig. I-insist na doon magpagawa. So, mahabang kwento, doon na kami nagpagawa. Tapos, nung nagpagawa kami doon sa Taguig, niyaya ko si Kat. Nagkayayaan kami. So, ayun. Nakita kami sa Vista Mall, Taguig. Ayun nga, kasi di ba Taguig si Kat? Malapit lang pala yung talyer na pinagpagawaan ng kotse namin kilahat. So, nagkita kami. Okay? Ayun, di ba? Tara yun. Yun na. Napunta ako sa Taguig dahil doon. Diba? Ang dami pang kwento doon, pero pinaikli ko na lang para sa inyo, guys. Muntik na talaga. Masaya na. Hindi siya masaya. Masaya lang doon ay nakita ko si Kat after a long time. Yun lang yung masaya doon. Ano to? Ano? Ay, naku. Huwag na natin pahabain pa. Uy, grabe naman. Nagalit na naman si OC. Nagalit na naman siya. Paano na? Marami. Ayan na si Kat. Ayan na si Kat. Speaking of Kat, hello Kat. Kakatapos ka lang ng kwento o paano tayo nagkita sa Vista Mall, Taguig. Di ako. Uy, grabe, magsisend siya, oh. Uy, hindi naman kami nag-aaway ni CJ, ah. Grabe. Grabe yun. Ay, naku talaga. Pensive driving talaga. Saka sa olo. Napunta ako dun, no? Kasi akala ko talaga, alam ko na may alam ko na may motor sa gilid, nakita ko na siya sa side mirror. Eh. Tapos akala ko, dediretso siya. Okay? Akala ko dediretso siya. Hindi ko din kita yung signal light kasi nga nasa blind spot siya. So, hindi ko alam, naliliko siya sa U-turn. So, ayun. Pagka-accelerate ko, boom! Oo. Oo, galing siya sa right. Sa outer lane siya galing. Isipin nyo, guys. Tapos sabi niya pa sa akin, kala ko mag-U-turn ka, ate, kasi nasa U-turn slot ka eh. Kuya. Ano ba? Kahit mag-U-turn ako, masasagi pa rin kita. O, diba? Grabe yung cut niya. As in, tabing-tabi. Kailangan ikaw ang magpipreno para sa kanya. Eh, wala.
gagawin ko? Naka-accelerate na ako, te. Sobrang liit ng clearance. Sobrang tabi. O, diba? Lumalabas na. Ayan, lumalabas na ang aking ano. Lumalabas na. Lumalabas na ang aking inner demon. Charot. So much hate, ano. So much hate. So much hate. Yun ang totoong charot. Nakainis kasi. Alam mo yun. Hindi lang yun yung nakakainis. Madami pang nakakainis sa araw na yun. Nainis na tuloy ako. Naalala ko na naman. Isa pa, ang degrading nila. As in sober. Di ba mukha akong bata? Mukha akong bata at ako lang mag-isa nung araw na yun. Ay. Imagine the stress. Imagine the degrading stuffs that they say about me. Siguro bago ka lang driver. Like me, tinignan ko lisensya mo. Mas nauna ako sa'yo. Pagkamala na naman ako. Ay, naku talaga. Wag na. Tama na. Tama na. Stop na. Doon na ako mag-stop. Tama na. Girl, kahit nung sinabi nila na kahit sinabi na ng pulis na sila ang mali, deep inside nag-ano pa rin sila. Kaya sabi nila, siguro bago lang yung pulis. Yung mga ganun, stuff like that. It happens. Siyempre, iba-iba naman ang mga tao. Iba-iba ang moral nila, iba-iba ang paniniwala nila sa mga bagay-bagay at wala nang tayong magagawa. Ang mahalaga ay tapos na. Tapos na. Maayos na lahat, tapos na. Okay na yun. Thank you, Teria sa Rose. Bye, Kat. Sana makapagkita na tayo soon. Sana makita na kita. Sana makita ko na kayo. Kasi miss ko na kayo. Hi. PITX ko Cavite. Ang lapit-lapit mo lang eh. Yumuwa ka lang eh. Pwede kitang puntahan doon. Kimi! Isang bus lang yan. Siyempre di ako magdadrive, magko-commute ako. Yung nga. Dito pa nga lang sa Dasma, ayoko na eh. I mean, ganito na eh. Ayoko na doon. Lalo na mas problematic doon. Paano ka masanay? Hindi ko na kailangan masanay. Okay na yan. Magko-commute na lang ako. Sa SMX sila, sa SMX din ako dumaan lampas school. Wala, sana all walang sa Atlas. Magis, ano ka? Oh. Matik lang yun. Paano po matulog na hindi nakapikit? Ay, tanong mo yung isda.
Yung isda nakakaalam yan. Nakita ko nga eh. Nung nakaraan, parang ang daming nakapila ng pa Cavite, pa Dasma tayo. Nyari. Ba't ang dami? Ngayon ko lang na-realize, hindi ko naabutan yung rush hour sa PIDX. Kasi pag umuwi ako, anong oras na nun? 9 na ata or 10 yun. Medyo wala na masyadong tao. Kaya napapaisip ko, parang wala na, sinasabi na madaming tao dito, parang hindi naman pala. So, paubos na yung ba? Ay, paubos na pala yung tao pag nagbabasaw. Moe, galing office. Nung... Ay, kasi, wala pa masyado siguro yun eh, no? Oo, kasi madami nang nag-face, parang, hindi na nag-hybrid, no? Kaya pala ang daming tao, kaya siguro ganun. Okay, gets ko na. Ay, wala na ba? Eh, sinasabi ko dati. Yung dati. Hinatid ko si Charm nung one time. Oo. Totoo yan. Oo, totoo yan, OMG. Yun yung first time ko mag-ed sa carousel. Tapos sinamahan ako ni Kat. Tapos yung era na yun, libre pa. Di ba, Kat? Libre pa yun eh. Oh, matagal na nga. Oh, ngayon may bayad na eh. Basta yun, inabutan namin yun ni Kat. Bago mawala. Nakaranas pa ng libre. Mahal na nga eh. Ouch. Nagloko ang aking laptop. Nangyari sa'yo. Oh, wait lang. Nag-block out. Sanalit natin siya. Gada tumawa 20 pesos. 20 pesos lang? Pati lagang naglalo ka na. Oo, pero hindi naman. Ewan ko. Ito sa laptop na to, ewan ko. Minsan may mga weird siyang nangyayari sa kanya. Tapos, wala na, okay naman na siya. Ganun. Pero iba walang aircon. Ay, okay. Kala ko, ang mga ed sa carousel, lahat aircon. May mga hindi pala. Lulubat na siya. My gosh. Bilis mo naman malubat. Lock. Yan. Charge. Sige, Kat. Continue what you're doing. Thank you sa pagdaan ng live. Cat heart para sa'yo. Mukhang gangster sign ba to? Gangster sign ng mga cute.
May pinapanood kang K-drama ngayon, wala. Di ko alam, nahihirapan ako mag-start ng bagong K-drama kapag yung last na K-drama na pinanood ko ay sobrang ganda. Gusto ko mas maganda siya doon, alam mo yun. Ayos na makeup mo today. Eh. Thank you, P. Last na K-drama pinanood ko, may demon eh. Tapos wala na. Ang mga pinapanood ko na yung mga documentaries. Documentaries na. Puro medical documentaries mga pinapanood ko lately. Diba? Kapag nakapanood ka na ng parang kailangan ma-exceed mo or mapantayan mo yan. Kapag hindi maboboard ka na. Sabihin ako, ayun nga, lately puro medical documentaries na pinapanood ko kasi interested ako sa kanila. Ang mga natutunan ko lang sa kanila, madami pala. Madami akong natutunan. Ang unang pinanood ko kasi, yung The Bleeding Edge. Naging review na tayo ng documentaries. Ano ba yun? Yung unang pinanood kong documentaries, The Bleeding Edge. So, tungkol siya sa mga medical devices. Sa US kasi, US-based kasi Netflix nga. Tapos, ayun, US-based yun. So, sa US, madami may medical devices sa katawan ng mga tao. Ganyan. Pero kasi, di ba, ganito yan. So, sa gamot, may iba't ibang proseso. Like prosthetic, tama ba? Prosthetic arm. Tapos, pacemaker, yan. Yung mga medical devices, kunwari. Mga bakal sa buto. O kaya, mga, yung earpiece na mga ganyan. Oo. Ayan, gano'n yung mga medical devices. So, ang drug kasi, dumadaan yan sa proseso. Sa FDA. Hearing aid. Dadaan yan sa proseso. Sa FDA. So, dadaan siya ng parang scientific method kinemerlo. Basta dadaan siya ng 2 clinical trials bago siya i-release at ma-approve sa public. Ang medical devices, meron lang isa siyang parang prototype, protocol. Ano ba tawag doon? Basta may isa lang siyang parang pinagbabasihan kung okay siya. Kumari lang Kumari ito ay bakal sa buto. So, ito, approve nila to. Ngayon, pag nagawa ka pa na isang, gumawa pa na isang product na pasok din sa standard nito, okay na siya. Gets? So, hindi siya nadaan sa madaming clinical trials na katulad ng mga gamot. So, ano nangyayari? Nagiging clinical trial lang. Or nakikita lang nila yung mga side effects, yung epekto ng medical device sa tao kapag nirelease na nila sa public. So, ang daming mga risk involved, di ba? So, gano'n. Yung buong documentary na yun, tungkol lang lahat yun doon. Which, ang scary, di mo magkakatiwalaan yung, sige, sabihin natin FDA. Hindi natin mapagkakatiwalaan sila pagdating sa mga ganon. Which is contradicting kasi yung mga doktor, nasa isip nila, ay, FDA approve yan. Yan yung gagamitin ko, best yan sa patients ko eh. Parang ganon, di ba? Hindi na sila naggagawa ng further research tungkol dun sa medical device na pinaprescribe nila sa mga pasyente nila.
Ayun, isa pa yun. Parang kapag nagkakaroon ng hearing, wala na silang pakialam kung anong pwedeng risk involved. Basta mabenta mo yan sa public, okay na yan. Oo, yun. Kapag talaga nilagyan mo ng money involved, ng mga bagay-bagay, nawawala na yung ethics, nawawala na yung moral values ng mga tao. Di nila naiisip. Paano yung mga buhay ng mga maapektuhan yan? For example, isang example doon is yung reproductive kinemerl, parang contraceptive siya, pero nilalagay siya sa fallopian tube. So, ang itsura nun, para siyang isang ganyan lang siya kahaba, tapos coiled. Tapos, nag-induce daw yun na inflammation, scar formation sa fallopian tube, para magsarado. Kasi di ba parang yung ligation, sabi yun. Ganun yung, ganun yung sinasabi na epekto. So, effective daw yun, 99%. Pero, ang bilis ko ata. Basta yun. Meron parang alam mo yung IUD na contraceptive. Parang ganun siya, pero nilalagay siya sa fallopian tube. Tapos ang itsura niya parang coiled. Tapos ang daw doon, parang ligation. Pero scar formation siya, hindi siya yung surgical kinemerlo talaga na itatali mo para ganun siya. So, ganun. Nag-induce na inflammation, scar formation. Therefore, magsasarado yung fallopian tube. Yun ang gusto nilang mangyari. Pero, ang nangyayari, kung saan napupunta yun, syempre nagko-contract yun. Syempre nagko-contract yung uterus at fallopian tube. Kung saan nakakapunta yung coil na yun. Napupunta sa uterus, napupunta sa ganito, ganyan. Nag-induce yun na inflammation. Imagine nyo guys, ang pwedeng mangyari. So, sobrang dami. Sobrang dami. Bakit may ganun? Hindi ko din alam. Sobrang dami na cases na sobrang, alam mo yun, umabot na sa hysterectomy. Hysterectomy is pagtanggal ng uterus at ovary. Dahil sobrang na yung damage na nagawa dun sa reproductive system ng babae. Makabenta lang talaga. Hindi nila inisip kung, diba? Ano mo yun? Tapos, move on na tayo. Yun na nga, yun yung isa. Yung pangalawa na medical device na sinabi doon is, diba? Bakit nila in-approve yun? Paano napunta, diba? Kung ikaw OB-GYN ka, tapos pinresent, itong maganda. Siyempre gagamitin mo yun. Sa isip-isip mo. Tapos sakita mo FDA approved, diba? Ganun talaga. So, ang pangit talaga ng sistema. Tapos, ito, pangalawa. Pangalawang case is hip replacement. Sa hip replacement, meron niyang, iba't ibang parang materials na ginagamit. Pwedeng plastic to plastic, ceramic to plastic, plastic to ceramic. Tapos, pwedeng ding may metal to metal, metal to plastic, basta ganun. So, may may tatlo. Plastic, metal, tsaka ceramic. Ngayon, yung metal, meron silang variant which is parang cobalt. Cobalt yung material na ginamit. Ang cobalt kasi, di ba, matibay siya. Kung sasabihin mo sa So guys, nandiyan pa ba kayo? Matibay siya kung sabihin mong sa machinery gagamitin. Pero hindi nila naisip na pwede mag-lead yun ng poisoning pag sa tao ginamit. So yung mga cobalt, yung hip replacement na ginamit, nagkakaroon ng, cobalt poisoning sa katawan. So, nagkakaroon ng parang deterioration yung mental kinemerlo nila. Parang nagkakaroon ng changes sa behavior, parang ayun nga, naapektuhan yung parang basta yung utak nila, nababaliw sila, ganito, ganyan. Tapos to the point na hindi nila maiisip na galing yun doon. Oo, dahil lang sa metal. Hindi nila naiisip na galing doon yung cause nung mental illness. So, nadi-differentiate.
Sinasabi nila, hindi, nagkakaroon ka ng Alzheimer, hindi nagkakaroon ka ng dementia. Hindi nila alam na ang cause is yung cobalt poisoning na nanggagaling sa hip replacement. Ang nakadiscover lang dun is yung ortho na meron ding hip replacement na cobalt. Diba nakakatakot? Diba? Hindi po natatakot. Ba't nag-hip replacement? Oh, accident. Isa yun accident. Tapos pangalawa is, diba, syempre rumurupok na yung buto mo pag tumatanda ka. Yun, hip replacement. Things like that. Nakakatakot na maglagay ka ng medical device na akala mo na-review na ng trusted authorities pero hindi pa pala. Binenta lang for the sake na makabenta kung sino man yung company na nagpo-produce no. Paano nangyari din nila? Hindi ko din alam. Pero minarket nila yun as maganda. Wala kang ginagamit ng medical device. So, ang moral dito, ang moral lesson dito, kahit na ang doktor na ang mag-advise sa inyo or kahit sinong authority na mag-advise sa inyo na maganda itong gamot, maganda itong medical device, magawa pa rin kayo ng research. Mahalaga na magawa kayo ng research sa kung ano yung ilalagay sa katawan ninyo. Hindi na kasi talaga mapagkakatiwalaan ng market ngayon talaga. Sa totoo lang. Mahalaga magtingin talaga ng articles, ng studies, ng researches. As in talagang articles. Yung legit na articles. Hindi yung parang nakita mo lang sa site online. Mahalaga talaga. Ngayon, lesson learned din sa akin na bilang future doctor, hindi porket madaming products online, madaming products na ihahain sa'yo, pero kailangan mo talaga mag-research bago mo ibigay sa patients mo. Di ba, ang galing? Ang ganda lang. Ganda lang nung thought. Kasi, di ba, isipin mo, trustworthy eh. Di ba lang? Totoo yan. Guys. Tapos yung pangalawang documentary na napanood ko, tungkol naman siya sa diet. Sa diet and health. Marami ganyan sa YouTube. Tungkol naman siya sa diet and health. Hindi siguro ako magpapangalan ng products and all kasi syempre of course, basta isa siyang health institute na ang advocacy nila is parang laban sa cancer, ganyan. Laban sa heart disease, ganyan. Pero makikita mo ang mga sponsors nila, una-una, processed foods, which is nakakontribute sa cancer. Pangalawa, beef production, animal production, which is nakakontribute sa heart disease. Tapos makikita mo sa site nila, ang recommended nilang diet is nagko-contain ng mga pagkain na nag-i-induce ng cancer at heart disease. Diba? As isa pa, makikita mo din sa site nila, ang sponsor nila, mga medical health institute. So, therefore, ano ibig sabihin nun? Diba? Ano ibig sabihin nun? Ang advantage is nasa mga beef production, processed meat production. Diba? Ang advantage sa kanila. Kasi na-market nila yun. Advantage din yun sa mga medical institute na doon mo ka ng profit sa mga may sakit. Diba? What the heck?
Namamind blown ako sa mga bagay-bagay talaga pag nanonood ako ng mga ganyan. Kaya di yun, napapansin ninyo, ang mga processed meat, kanino minamarket? Sa mga bata. Kasi, para madala nila yun hanggang sa pagtanda, ayun yung kakainin nila. Ngayon, kapag ganun ang nangyari, sino ang anong industry ang kikita kapag nagkasakit? Syempre, medical institutes. Boosh! So, ano kakain natin? Hindi ko din alam. Pagkatapos ko mapanood yun, hindi ko alam kung ano nang dapat kong kainin. Kasi lahat na yan healthy. Ano ba? Not na unhealthy. Makainis. So, ayun. Isa pa. Sabi nila, diabetes daw. Dahil sa sugary foods. Ganyan. Pero, ang diabetes, isang malaking factor talaga niya is yung diet mo. Di lang siya about sa sa sugar intake mo. About din siya sa fat intake mo. Kasi yung sa fat mo, dyan yung dyan yung insulin, dyan yung glucagon, and all stuff like that. So, malaking factor pa rin is yung fat sa katawan mo, sa diabetes. Hindi lang sa sugar intake mo itself. Ayoko na. Kaya diba ang insulin, may insulin ka is sa fat tinutusok. Kasi sa malaking, ang fat kasi, energy storage. Therefore, dun lahat na pupunta ng sugar mo. Dun siya naiipon. Ngayon, kapag diabetes, diba, hindi na utilize yung insulin, which is nag-inhibit ng basta nagre-regulate siya ng sugar sa katawan mo. Tapos, sabi nila ang protein daw ay nakukuha sa pagkain ng red meat, sa pagkain ng chicken, sa pagkain ng itlog, sa pagkain ng animal-based products. Pero, sabi dun sa documentary na yun, malaking percentage ng protein is nanggagaling sa plants. Kasi, ano ba ang kinakain ng animals? Plants, diba? Food chain. So, malaki ang protein na kuha mo sa... Di naman sa malaki, pero may makukuha kang protein na healthy sa plant-based na diet kaysa sa animal-based na diet na makakuha ka ng protein na kaya mo naman kunin sa sa plant-based protein, pero ang plant-based protein mas low yung risk. Naintindihan niyo ba? Like lettuce, ganito, ganyan. Yun. Yun. So, pagkatapos ko manood ng mga documentaries na ganun, napaisip ako sa mga nangyayari sa buhay-buhay ko. Napaisip ako sa mga pinagkakain ko, ganyan. And gusto ko na maging vegan. Gusto na maging vegan, which is imposible, guys. Imposible. Ano na lang siguro, regulate what you eat. Regulate what you eat na lang. Wag na lang siguro masyado kumain ng processed meat dahil, guys, parang carcinogenic siya, which is katumbas na ng cigarette. Like, OMG talaga. Carcinogenic talaga sila. Ayun nga hindi mo na alam kakainin mo, kaya regulate what you eat na lang. Kung ano na lang sa tingin mong healthy, or kung ano na lang yung kaya mong kainin, ganyan. Wag na lang sa sobra siguro. Kailangan talaga balanced diet.
Huwag na mag-bread and rice. Oy, kailangan mo din ng carbs sa katawan mo, ha? Kailangan mo ng carbs sa katawan mo. Ayan. Diba? Ang dami kong sinabi. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. Lesson learned, YOLO. Tularan nyo na lang si Sakura. Si Sakura ay kumakain lang ng mga pagkain na gusto niya makain. At least, natikman niya, at least masaya siya. Habang nabubuhay pa siya. Oo, diba? Alam ko may isa rin siyang ganun eh. Oo, yung Seraphim, Sakura. Mas healthy ba yung brown rice kakainin ko kaysa sa white rice? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Not sure about that. Oh, at anong ganap mo doon, movie? Process na din ang white rice. Wala mo eh. Ay, meron pa akong isang napanood na documentary. About naman siya sa food poisoning. Though hindi ko alam kung ano sitwasyon sa Pilipinas, pero sa Amerika, di ba? Nagkaroon ng E. coli outbreak tsaka salmonella outbreak. Hindi ko alam ginagawa. Tapos may certain strain ng E. coli na sobrang nakakamatay. Tapos yung E. coli na yun, nag-originate yun sa hamburger. Sabi mo yung kumain ka lang ng hamburger, mamatay ka na. Food poisoning. Food poisoning. Kasi ang E. coli at salmonella, nagre-release sila ng, may ibang strain na nagre-release ng Shiga toxins. Which is yung Shiga toxins ay unti-unting nilalason yung blood mo. Therefore, maipektuhan yung iba pang organs sa katawan mo. Lalo na yung kidney. Isang factor doon, which is isang factor doon sa hamburger, hindi nila naluto ng nasa parang certain temperature, 151 degrees Celsius. Kailangan kasi yun yung standard. Pero ang niluto ata ng 140, ganun, something. Basta ni-revise kasi yun eh. Ginawang 151, pero hindi sila sumunod. Kasi, pangit na daw yung texture ng hamburger, ganyan. E di ayun, nadali sila ng E. coli, hindi nila napatay. Ayun, ang dami namatay na tao. Galing. So, ano i-blame mo? Yung nagluto or yung nag-produce? Diba? Isipin mo, sino may mali? Yung nag-produce or yung nagluto? Yung company, sinisisi yung nagluto. Pero kung isipin mo na lang, yung nag-produce yung may problema. Sila ang hindi sumunod. Kasi nagkaroon ng contamination yung product nila.
ayun, isa pang downside sa animal based diet. Puproduce sila ng masyadong madaming waste sa paligid. Diba? Nag-iba na tuloy yung pananaw ko. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng sariling animal farm. Di na pala. Di na pala. Basta, ang mahalaga lang naman doon. Ang mahalaga lang, guys. Syempre, hindi mo na talaga mapagkakatiwalaan ng market. Sabihin na natin, nandyan na yan eh. Wala kang magagawa. Ang kailangan mo na lang gawin is mag-ingat ka na lang. As an individual, mag-ingat ka na lang sa kinakain mo. Siguro, ayun nga, siguraduhin mo maayos ang pagkakaluto ng mga bagay-bagay. Oo, Shiga toxin. Tsaka mag-ingat kayo sa paghawak ng mga hilaw na meat. Kasi, di ko alam na, nalimutan ko yung term, pero talagang may bacteria na talaga dyan sa mga meat products. Syempre, patay na yun eh, di ba? Magkakaroon ng bacterial build-up dyan. Kasi, kaya kapag nag-handle kayo ng mga hilaw na meat, siguraduhin ninyo na mabawasan yung contamination sa paligid ninyo. Kapag naghawak kayo ng hilaw na meat, magugas kayo bago kayo maghawak na iba pang bagay. Gets? Kasi, maluluto mo yun. Pero yung sa kamay mo na may bakterya, nandyan pa din yan. Ayun, mag-iingat tayo guys. Para maiwasan natin ang food poisoning. Kaya di na ako nagluluto. Nasa preparation na tayo, Dragon Warrior. Nasa preparation na tayo ng pagkain. Dahil bakal na bitukan nila. Ano yun? Hindi lang bacterial eh. Hindi lang bacterial. Parasitic din. Pwede ka ding makakuha ng parasite kapag hindi masyadong naluto yung pagkain. Yung mga gulay, may risk din yan. Kahit na sabihin natin organic, hindi ibig sabihin na organic is safe na siya. Meron pa rin bacterial. Pwedeng magkaroon pa rin ng bacterial infestation. Nagkaroon nga ng E. coli din E. coli contamination sa Romanian lettuce. Which nakakatakot kasi yung lettuce hindi mo naman maluluto yan. Babalawan mo lang yan. Kaya di ba ang kangkong? Ang kangkong ay sinasabi nila parang madumi. Kasi una, pwede silang tirahan ng snail. Which is ang snail, sobrang as in promise talaga. Intermediate host siya ng madaming bulate. So kapag na-intake mo yung Cercaria kahit anong stage ng larva ng bulate, magkakaroon ng infestation. Kaya kailangan dilinisin na maigi yung kangkong at lulutuin na maigi yung kangkong. Pwede talagang snail. Paano yung kumakain ng snail? Naku, hindi talaga advisable kainin ng snail. Sobrang dami talaga. Pag kayo talaga... Karamihan talaga ng pinag-aralan namin bulate. Snail talaga ang punteriya nila. Doon sila nag-develop ng larvae. Di ba yung mosquito may kiti-kiti? Yung mga bulate meron din. Tapos, nandun sila sa loob ng snail. Kaya wag na talaga. Wag na kayong kumain ng snail. Kung kumakain kayo ng snail, wag na.
Di ba meron din, may mga ano din sa, may infestation din, mga parasitic infestation din pag kumakain ka ng oyster na hilaw. Isa pa yun. Mga seafood, kailangan talagang maluluto sila ng maayos. Sea urchin. Hindi ko alam. Wala pa akong alam sa sea urchin. Paano yung mga worm na kinakain? Uy guys, lately ko lang nalaman, ang earthworm, akala ko malinis siya, pero hindi pala. Intermediate host siya ng, ano ba yun? Metastrongylus ba yun? Basta sa ano siya, parasite siya ng pig. Parasite siya ng pig. Intermediate host is yung earthworm. Though hindi naman siya nakakaano, hindi naman siya nagmamanifest sa tao kapag kunwari gan. Pero, madumi siya. Yung sinasabi mo ata yung parang mga silkworm, ganito, ganyan. Okay lang naman siguro. As long as walang, ano, namamahay sa tao. Ganyan. Pero kadiri pa din, di ba? Silkworm kakainin. Pero kinakain siya ng manok. Ayun. Doon, magmamanifest sa manok. Ang dami kong sinasabi, guys. Saan di kayo naboboard? Okay na ba si Bounty? Ano? Ano ba? Ano ba si Bounty? Wala. Under pa rin siya ng ano. Pagkain niya pa rin ay urinary SO at nagtitake pa rin siya ng Nephrotec 2 times a day. Bigla pumasisip ko yung botfly. Nakakilabot. Ayan. Botfly ay dala yan ng tawag dito. Yung mga ganon. Dala yan ng basta langaw. Dala yan ng langaw. Huwag na lang tayo kumain. Ay, grabe naman. Ang advice ko lang ay i-prepare ng maayos ang pagkain at piliin ang pagkain. Like, moderately. Balanced diet. Yun lang ang aking masasuggest sa inyo. Ano rin na lang. Choco Paulo, nalimutan ko na. Hindi ko alam nakalimutan ko na specific. Pero yung makikita yung ano, yung mga langaw talaga yung malalaki na may kulay. Minsan blue, minsan green, ayun yun. Myasis ata yung myasis flies. Calipora. Basta yun. Oo, mag-incubate sa katawan ng tao. Tama yan. Nangyari kay Bounty, meron si Bounty crystalluria. Meron siyang crystalluria. Crystal formation sa urine. Buti nga hindi pa stone formation. So, pwede pa siya maagapan. So, paano siya maagapan? Diet na low in magnesium and phosphorus. Dahil yun yung nagsasanhi ng crystallization sa urine niya. And, alkaline yung urine niya na natural dapat acidic. Kaya nagkakaroon ng crystal formation. Ngayon, nandito ang Royal Canin Urinary SO na may balanced diet. Walang masyadong magnesium and phosphorus. Kaya yung advisable na pagkain niya. Tapos Nephrotec para diuretic lang yun. Tsaka protection sa kidney. Yun lang guys, dahil 11 na, dito na natatapos ang aking story time. Ang dami kong sinabi, ano ba yun?
Bigla akong realizations. Realizations. Yan. Masaya akong na-inform kayo sa mga bagay-bagay. Sana ay may natutunan. Sana may natutunan kayo. Sila naman ang ano ko dito. Gusto ko. Yan, ganyan ang tanong, Ruby. Yan ang gusto ko. Sige, magla-live tayo bukas. Di ko pa alam kung ano oras. Pero syempre gabi. No. Late na. Parang late na. Same time. Oh, ganun. Sige, ganitong oras. Okay, okay. Okay, okay. Nanood ka. Nanood ka. Nanood ka ng concert ni Taylor Swift. Oh, Swiftie ka pala eh. Swiftie ka pala. Ngayon ko lang nalaman. Saan kayo? Saan kayo? Grabe na talaga, Whoopi. Lang, nilalang mo yarn. Thank you, Cho, sa rose. Nakalala kayo, eh. Okay na yun. At least nakapunta ka sa concert ni Taylor Swift. Grabe naman yan. Mahal naman. At least nakapunta ka sa concert ni Taylor Swift. Yun naman ang mahalaga dyan. At least nakasecure ka ng seat. Oh, isipin mo lang kung hindi ka nakasecure ng seat, diba? Hindi lalo nang malungkot. Uy. Yun lang, guys. Magja-Japan yan. Si Bruno Mars nga nag-Japan eh. Oh, magja-Japan din yan. Manifesting. Yan nga eh, hindi natuloy dito eh, no? Dami naghihintay, Philippine Arena, no? Oh. Hello. Yun lang guys, mag-end na ako ng live dahil magla-live naman tayo bukas. Makikita nyo naman ako bukas ulit. So, bukas na lang. Bukas na ulit. Okay? Okay. Kasi walang ano sa kanila, concert ni Taylor. 나라대해줘. Don't end. Why? Charot lang. Bakit Dragon Warrior? Sino lang 20? Sa inyo na lang. Unti na lang yung 20 na ano eh. Papel. Karamihan 20, ganun na lang.
Kala mo wala ka ng pera. Pagkita mo, ay, wanti ng papel na pera ko. Tapos pagtingin mo ng coin purse, puro tagbe-20. Makabuo ka na naman 100, 200. Sino ba yan? Rosie. Gcash. Gcash na. Gcash na yan. Nagpalinis akong ngipin na nakaraan. Friday. Nagpalinis ako ng ngipin ng Friday. Usually, hindi ko binilang. Pero huling palinis ko is August. Tapos, ngayon na lang ulit kasi ako nagkaroon ng time at ng will lumabas. Alam mo yun? Nung Friday. Ay, Friday! Ano ba yun? Wednesday. Nung Wednesday. Tapos, pagdating ko dun, February, sakto, 6 months. Ang galing. Galing ko dun. Galing kong, chamba. Every 6 months daw ako bumalik eh. Yan. At least, walang nakitang sira. Nilinis lang. Yung ipin ko kasi, ito sa baba, nakaganon siya. Ayan ganon, di ba? Kaya, nagkakaroon ng build-up dyan ng, tartar. Kaya kailangan siyang palinisin. Kung hindi siya papalinisin, kadiri naman, di ba? Ayaw magpa-brace. Pwede naman, pero sa baba lang. Pwede naman, pero wala akong pang-brace, okay? Wala akong pang-brace. Panis na lang. Magpapabrace ako sa tamang panahon. Pero sa baba lang. Ito lang. Yung taas hindi na kailangan. Joke lang. Kailangan pala. Medyo ganun siya. Pero ayoko. Parang hindi bagay. Baba na lang. Baba na lang. Yan guys, mag-i-end talaga ako ng live. Final na to. Nag-extend ako 10 minutes. Bukas na lang ulit. Okay? Don't be shy. Bukas magla-live. Alam lang ako bukas. Bukas nga. Magla-live ako bukas. Good night na. Magpapahinga na din tayo. Kailangan natin magpahinga guys. Yan, matulog, diba? Kailangan natin yun. Sige na. Matulog na kayo. Huwag na kayo nagpuyat. Charot. Hindi na. Babahinga na tayo. Okay? Bukas. May bukas pa. Sabi nga, may bukas pa. Okay? Bukas. Bukas na. Okay? Sabi na. Ayaw pag-end. Ang hirap tuloy mag-end. Ang hirap mag-end. Hindi na. Good night na. Good night. Good night, bye-bye. Thank you so much sa panonood. Thank you so much. Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko ngayong gabi. At sana mag-subscribe na kayo. Kasi bakit hindi? Why not? Mag-subscribe na kayo. Bye-bye! Locho ko pa, huwag ka na magalit. Ba't ka nagagalit? Don't. Don't be angry. Nakakapangit yan. Ito parang kanina, nagalit lang ako. Hindi na. May bukas pa guys. May bukas pa. Bakuna.
Bye-bye. Good night. Bye-bye.